Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan naman natin itong latest development sa kaso ng ating pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Nitong nakaraang 2 araw, ay formal nang pumasok sa kaso ni Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment. Pumasok na ang mga dekalibring abogado ng ating Vice Presidente mula sa opisina ng Fortune, Narbasa and Salazar Law Office. Medyo mabigat na law firm to. At hindi basta-basta. Ginamit nila convert and enhance videos in appearance ad cautelam. Okay, so this is actually a Latin word. So dito, alamin po natin yung tatlong malalim na legal na konsepto na gagamitin nilang bala. Yung concept of initiation. Yung paglatag pa lamang ng kanilang appearance ibang klaseng diskarte na kagad to. So dito, may question kagad sila Kailan ba talaga nagsisimula ang impeachment? Pero ayon sa saligang batas, sa Article 11, ang impeachment po ay hindi maaaring gawin ng higit sa 1 beses sa loob ng 1 taon. Pero ito ang tanong. Kailan naman nagsisimula ang bilang ng 1 taon? Yan ay pinag-usapan na sa Korte Suprema at yan ang madalas na nagiging issue kapag nagkakaroon ng question tungkol sa 1-year bar rule. Kapag nag-file noong nakaraang taon tapos magpa-file uli ngayong taon naman na to, nagiging issue yan palagi. So ngayon dito, ang malamang na depensa ng mga abogado ni Vice ay igigit nila na ang impeachment ay itinuturing na na-initiate na sa sandaling ang reklamo ay na-file. Yan ang una. Pangalawa, na-refer sa committee. Pangatlo, na-isama sa order of business. Okay, so ang petsa, dahil ang proseso noong 2025 ay nagsimula noong February 5, 2025, yung ban ay dapat matatapos lamang pagkalipas ng February 6, 2026. Kung maalala nyo, diniscuss ko na to nung 3 or 4 weeks ago. Ngayon, ito po yung problema dito. Kung ang House ay tumanggap at nagproseso ng mga bagong impeachment complaint bago ang petsang nabanggit ko, tulad ng mga reklamong inihain noong February to, sinasabi ng mga abogado na void from the start o walang bisa ang buong proseso dahil nilabag ang 1-year bar rule. Okay. Ito yung pangalawa. Yung consolidation trap. Bago to. Ang bitag sa pagsama-sama ng reklamo, karaniwang ginagawa ng Kongreso ang consolidation o yung pagsama-sama ng iba't ibang reklamo laban sa isang opisyal para mapabilis ang trabaho. Pero dito papasok ang trap o yung bitag. Ang argumento, kung ang House ay nag-consolidate ng mga reklamong maaga, yung mga ipinail before February 26, yung mga may paglabag sa 1-year bar rule, at mga reklamong tama ang petsa, yung sinampa or isinumite noong February 9 at 18, pwedeng gawing butas yan ngayon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yan na nga ba sinasabi ko? Okay?
So, ang tanong, bakit bitag? Okay, ganito yan. Sinasabi ng mga abogado na hindi pwedeng gamutin ng mga bagong reklamo ang isang prosesong nagsimula sa illegal na paraan. Kapag pinagsama mo ang isang sira o yung isang illegal na reklamo sa isang maayos o legal na reklamo, yung buong bundle ay maaari ng questionin sa Korte Suprema. Parang isang basket ng prutas yan. Kapag may isang bulok, nadadamay ang lahat. No? Kapag may isang basket ng kamatis na sariwa, lagyan mo na isang bulok, damay-damay na. Parang ganito sa consolidation trap. Okay? Gets nyo? Okay, punta tayo doon sa abuse of discretion. Yung pag-abuso sa kapangyarihan dahil ang appearance ad coetelam ay nangangahulugang hindi sinusuko ni Vice President Sara Duterte ang kanyang karapatang magdemanda o mag-file ng petisyon sa mataas na hukuman upang questionin ang jurisdiction ng House of Representatives. Yung target nila dito, yung grave abuse of discretion. Okay, para dun sa iba na hindi pa masyadong familiar dito, yung grave abuse of discretion, ano ba to? Ito yung kapag ang isang sangay ng gobyerno o isang branch of the government tulad ng House of Representatives ay gumawa ng desisyon na labag sa konstitusyon o labas sa kanilang kapangyarihan. Ang strategy dyan ng Fortune, Narbasa, and Salazar ang bawat galaw ng komite ngayon. Okay? Kung itutuloy ng House ang impeachment, kahit may malinaw na paglabag sa one-year bar rule, gagamitin itong basihan para sa isang petition for certiorari sa Korte Suprema. Ito, diniscuss ko na din to several weeks ago. Dito sa kaso na to, sa impeachment na to, sasabihin ng Fortune Narbasa law firm na ang House ay nagpapakita ng pabigla-biglang desisyon at hindi sumusuri o sumusunod sa batas. Okay? Nahirap ito. Mukhang may butas na naman dito. So, ano yung epekto sa impeachment complaint nitong appearance ad coetelam? Ibig sabihin nito, nakareserba ang karapatang idemanda ang House of Representatives sa Supreme Court anumang oras. Okay? Kine-question nila dito kung sakasakali kung legal ba ang pagtanggap pa lang sa mga reklamo noong simula ng February. Consolidation trap, pinipigilan ng House na pagsamahin ang mga reklamo dahil baka madamay ang lahat ng pagiging illegal. No? Yung lahat na naging illegal. Yung pinail na maaga, isinama doon sa pinail ng tama. O sabi ko nga kanina, parang isang basket ng kamatis. Ilagyan ng isang bulok, di damay-damay lahat. Mabubulok lahat yan. Okay? Okay, so yung abuse of discretion definitely gagamitin nila sa Supreme Court. Doon sa petition for certiorari para ipatigil ang buong paglilitis. Pwede. Kung maalala nyo, hanapin nyo dito na sinabi ko nung before na kung sakaling matutuloy ang impeachment sa House, iproseso ulit, petition for certiorari ang gagamitin ng kalaban. Ito na nga ang nangyayari. So sa madaling salita, ang pagpasok ng mga abogadong ito ay isang protective shield. Sinisiguro nila na ang House of Representatives ay hindi lalagpas sa guhit ng konstitusyon. Ginagamit nila ang mga teknikalidad na ito para patunayan na ang kasalukuyang impeachment
ay minadali na naman at may mga butas na maaaring magpabaksak dito sa harap ng Korte Suprema. So, hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.